Dahil sa paghina ng piso kontra dolyar at pagtaas pa ng presyo ng langis, lumobo ang inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Kaya mainam na diskarte ngayon, magtipid gaya ng ginagawa ng nakilala naming magkakapatid. Si Ivy at 5 niyang kapatid, laki raw sa pagtitipid. Pag kami magto-toothbrush, kailangan isang cup lang ng tubig. Shampoo, imimix mo siya sa water. Isang ulam lang sa isang araw. Pag gusto kong initin, inilalagay ko na lang talaga siya sa ibabaw ng rice. Kung long ride ang gagawin namin, mas makakatipid kapag ka-open ng windows, instead nagagamit tayo ng aircon. Dalang araw niya ito hanggang ngayong may sarili na siyang pamilya. Ang mga ilaw sa kanyang bahay, LED. Buy one, take one o kaya'y pakyawan siya kung mag-grocery. At ang kanilang mga damit, hanggat maaari hindi napaplantsahin. Ang mga gaya ni Ivy dapat daw pamarisan, lalo ngayong lumolobo ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Mula 1.8% noong nakaraang taon, umakyat sa 2.8% nitong Hunyo ang inflation rate. Humina raw kasi ang piso at tumaas pa ang presyo ng langis. Yung ating forecast ng BSP at saka ng DBCC, mine-maintain natin na ang ating inflation nasa 2 to 4% within that range. If mag-devalue ang peso, yung mga presyo ng imported na goods, katulad ng rice, katulad ng fuel, baka umakyat yan. For as long as stable yung mga presyo ng imported goods na yon, stable din yung inflation rate natin. Naitala ang pinakamatataas na inflation rate sa kasaysayan ng Pilipinas noong dekada 60 hanggang sa umpisa ng dekada 90. Mas matibay na raw ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas. Less vulnerable na rin tayo to tinatawag nating mga macroeconomic shocks. Okay? So, yung economy natin ngayon, mas stable in terms of yung pattern ng GDP growth natin, umakyat na. Yung central bank natin, nakapag-develop na ng tools para makontrol niya ang inflation. Parang maganda pakinggan na mababang inflation. Ang problema, kahit na gaano man ang pagbaba ng taas ng presyo ng bilihin, kung kulang naman ang kinikita mo, kung wala ka naman trabaho, hindi mo mararamdaman yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, bagamat tumaas daw ang sahod ng karaniwang Pilipino ng mahigit 150 piso mula 2001 hanggang 2015, hindi raw nakasabay ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So kumbaga, na-double whammy yung Pilipino ngayon. Yung purchasing power mo ay bumagsak dahil sa inflation at hindi pagtaas ng sahod. Kung tutuusin, maswerte pa nga raw ang mga gaya ni Ivy na nakakayanan pang magtipid para labanan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa pinakahuling tala, isa sa kada 17 Pilipino walang trabaho. Marami pa rin ang underemployed o yung mga may trabaho nga pero di naman sapat ang kinikita. Kailangan sabihin sa iyo ng mga kababayan sa community, Tita, kahit na gusto namin mag-budget, kung hindi naman namin alam kung magkano yung papasok, no, ang hirap na hirap kami dyan. No? Okay, magtitipid ka. Ikalawang ikatlong pagtataas, hanggang saan na yung makakaya ng pagtitipid mo? Sa ngayon, ang solusyon ng gobyerno isulong ang CTRP o Comprehensive Tax Reform Program kung saan tataas daw umano ang take-home pay ng ordinaryong Pilipino.